Alden Richards, abay may kakaibang ipinakita at ipiniramdam sa kanilang Christmas party special ng Pulang Araw. Ano nga ba ang napansin ng mga netizen? Ang lahat ng yan, friends, ito na dahil isa sa mga updates niya kay Miss Catherine ay namataan po siya kasama ng ilang kanyang mga kaibigan na si Dr. Ivy, sa restaurant po ni Miss Judy Ann Santos na Angry Dobo. Kasama niya dito ang ilan sa kanyang mga friends na si Dominic Roque and si Alora Zazam at ang napapabalita na parang nililigawan ni Mr. Dominic Roque na si Miss Sue Ramirez. So kasabay nito ay nakita natin talagang super banding po sila dyan. Totoo kaya yung mga bali-balita na parang napag-uusapan na ang bagong projects na gagawin ni Miss Catherine at ni Miss Judy Ann Santos. Kaya po namamataan natin silang magkasama. Sabi nga sa caption, nagsama daw yung dalawang Mara, no? Kung saan doon talaga sila totally nakilala ng gusto at nabigyan ng biggest break. Kaya naman talagang very iconic ang kanila pong mga karakter na yun. And of course, syempre si Mr. Alden Richards naman inatagpuan sa Shangri-La Plaza kung saan kasama niya po itong yung isa sa mga mga leader ng kanyang fan, no? Si Mr. Nate Gonzaga. And napag-uusapan din ngayon ang ilan sa mga kaganapan dito po sa Christmas party ng Pulang Araw kung saan makikita natin kung paano kumilos at kung paano nag-enjoy itong si Mr. Alden Richards dito sa Pulang Araw kasi last week na po nila na matatapos na po itong teleserye na ito at Christmas party po ng buong team ng Pulang Araw to. Naririto po si Alden Richards, syempre bilang bida ng teleserye, si Sanya Lopez nandyan din, Miss Barbie Portesa, David Lecauco, itong si Mr. Dennis Trillo at ang ilan sa mga staff and crew, tapos sa mga karakter na gumanap na batang Eduardo at yung mga bata na nagumanap dito po sa Pulang Araw. So kaya kumita natin that they really enjoy the night. Pero isa lang po yung napansin natin na dito kay Alden Richards na all throughout talagang suot niya po yung kanyang salamin. And talagang alam naman natin kung ano pong purpose ng salamin na yan. Yan po ay pwedeng makita ng mga kausap mo sa telepono yung mga nangyayari sa iyo. Parang 24 hours updated, no? Sa lahat ng mga nangyayari sa iyo sa buhay mo. And isa lang din po napansin ng mga netizen kasi doon po sa upuan, parang ang ka-seatmate nila, magkaka-seatmate po si Alden at si Sanya, tapos si Barbie Portesa, si David, tsaka si Mr. Dennis Trillo. So magkatabi si Sanya tsaka itong si Mr. Alden. May nakapansin kasi na may isang video po na parang ginawa nila na parang pa-games. And then ito po ay hindi ginagawa ni Alden Richards to kay Miss Catherine. Yun yung parang nagkaroon tuloy ng comparison between kung paano po itrato ni Mr. Alden Richards, itong si Sanya at dito po may kasi hanggang po yung video na yun, naglaro po sila na parang may nagis sila yung eggs yan. So parang si Sanya Lopez yung nakasabasag. So sabi po ng mga netizen dun sa comment section, kung si Catherine daw, parang may basag na egg dun sa kanyang kamay, matataran po si Tisoy. Pero si Tisoy, tinawanan lang daw itong si Sanya Lopez. So dahil dito nagkaroon tuloy ng comparison kung paano niya i-treat si Sanya at si Miss Catherine. Kasi diba si Mr. Alden Richards ay tinaguri ang tissue boy ni Miss Catherine Bernardo na talagang super alaga siya during the mall shows, diba? Pero ito yung mga bagay na hindi niya ginagawa kay Sanya Lopez. Kahit na po nagkaroon sila ng mall tour, hindi ko po nakita ang ganun ka-clingy si Mr. Alden Richards kay Sanya Lopez. Kaya naman medyo, ito yung parang patunay na talagang magto-troll pa lang talaga ang turingan nitong si Sanya at si Alden Richards. Ngayon, syempre, marami pong alam mo na, may mga fans kasi na talagang pinagtatambal sila. At hindi lang po yun, dahil wala po silang proyekto next year, dahil ang magkaka-project ay si David Lecauco at si Miss Sanya Lopez. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unang komento mula kay Miss Lorena Alay, sabi niya napaka-cheap naman ni Alden kung papayag siya na makatambal si Sanya. Superstar ang nakalab team niya. Ngayon tapos ang partner siya sa isang pipitsugin lang. Ano naman na ipagmamalaki na kay Kat. Kaya dapat lang hindi siya papayag makatambal niya si Sanya. Kung ayaw niyang masira yung relasyon nila ni Kat. Grabe na ba itong komento na to, no? So anyways, kung titignan naman talaga, parang hindi match na i-partner nga naman itong si Alden Richards. Tapos ang taas ng mga parang A-lister kasi yung pinartner sa kanya So kailangan masigit kay Kat yung pwedeng i-partner as a work. Kasi parang ang gusto ni Mr. Alden Richards na makatrabaho si Miss Hearty Evangelista dahil sa kanya pong speech or sa kanyang parang greetings para sa anniversary ni Miss Hearty Evangelista if I'm not mistaken, silang dalawa ni Cheese. Sinabi niya na parang ang tagal na raw nila magkakilala pero hanggang ngayon hindi pa rin nagaganap yung kanilang partnership sa isang project. So yun po yung sabi ni Alden. Sabi ni Miss, I am personal Comchi. Ima
Perso Comchi. Yan, binipilit pa yung Aldab. Wala naman yung tinapos na yun ni Main. Tama na please. Mas pabor kami sa cut din. And sabi ni Ma'am Shimalu, famous na si Mila Baluit na yan. Masyadong diehard pa ng Aldab at hindi maka-move on. Wait, panako, sinabi niyo pa, ang dami pong mga ano yan, mga sinasabi tungkol kay Catherine. Kapag nabasa niyo, maiinis kayo sa kanya kasi kumakapang-lait siya kay Kat. Nakala mo naabot niya na yung mga naabot ni Kat. Sabi ni Miss Lorena, Kat din forever and ever, kahit sinong itambal nila kay Kat Alden, hindi talaga ako susuporta. Kat din lang sapat na para sa akin. Matagal ko nang hinintay, magsasama sila sa isang project. At iniling ko na talaga na sana hindi magkatuluyan si Kat at si Summer kasi sobra akong nayabangan kay Summer. Si Alden talaga ang pinagpe-pray ko para kay Kat at si Kat din para kay Alden. At sila lang ang dapat magsasama habang buhay. So ito naman yung kanyang komento with regards to this, kung saan ay talagang, umbaga, parang tayo pong mga Kat din fans, tayo pong mga Kat din followers worldwide, ang gusto talaga natin is for tayo kung tayo pag magde-decide kay Alden talaga, team Alden talaga tayo. Sabi ni si Renato Sain, hey Mr. Reds, advance Merry Christmas to you and to your loyal followers and subscriber. Doon sa issue about Kim Pao movie, hindi pinalabas yung HLA movie ng Kat din. Pinaiingay ng media personality ang Kim Pao, yung tabloid magazine and TV program like Marisol, Baklitas, and Don Sermino and Ray Pumaloy. There are times na sila mismo kinukumpare ang Kim Pao sa Kat din. Kaya siya malakas ang fans ang Kim Pao. Okay, let's give the benefit of the doubt. Palagay nating malakas. Actually po, parang hindi naman po match na sasabihin nilang malakas ang Kim Pao kasi nakita naman po sa numbers, 'di ba? Numbers is talagang nagmamatter po 'yan pagdating po sa mga ganyang pagkakataon. Sabi niya, pero hindi guarantee sure hit takilang movie. Why? Simply 75% success ng HLA is not coming from solid Catherine and solid Alden. Idagdag pa ang lumalaki ding fandom ng Kat din. Tatlong malakas na fandom that composes the 25% out of 100% support. The bigger chunk of the support are from the casual and that facts hindi nila madidinayan. Now, ito ang tanong ko, bakit gaano papalakasin ng media ang Kim Pao at fans? Papanoorin ba to ng casual? No. Just like me, napanoorin bilang casual, matalino ang casual. We know what we want sa movie. Hindi lang may story at may kilig factor. Tangkilikin ng casual ang movie. Number one factor is the storyline. Ano bang makukuha ng substance sa movie? Ano bang genre? Ang movie ng Kim Pao, just like HLA, is a romantic comedy. Other than that, wala na. Unlike HLA, tackles the issues of overseas Filipino workers working abroad kung paano makipaglaban sa hirap at lungkot malayo sa mga pamilya sa Pinas. Ganon tumatakbo ang story, which is very true. Actually, na-nailed nila yun Baga parang very strategically talagang maganda yung naging flow ng story because hindi lang siya, tama si Sir, hindi lang siya pampakilig, but of course meron siyang pinapakitang true to life na stories ng ilang mga OFW. Kumbaga parang naging representative si Ethan at si Joy ng lahat ng mga OFW abroad and of course and the Filipino dito po sa Pinas, no? And of course sabi niya sa pamilya storyline hindi kata-kata successful ang movie dahil it's not the story of Joy Ethan, it's the story of a real Filipino working abroad. Sa kanyang movie title pa lang sabaw na My Love Will Make You Disappear, o diba, isang ordinary movie, which is true, no? And sabi niya, nakain ng kinig, ano naman kung real ang laplapan ng Kim Pao, mabubusog ba ako, hindi ako uwi ng bahay, gutom pa tiyan ko, di wag na lang manood, diba, tama ako o tama talaga. Actually, marami po kayong mga puntos na tama, pero syempre, sabi po nga po ninyo, let's give them the benefit of the doubt. Malay naman po natin, diba, na meron naman talagang masasabing fandom ang Kim Pao. Maaaring magkaiba lang ng taste ang ilan sa mga moviegoers katulad ninyo. Meron naman mga fans talaga na gusto lang kiligin, diba? Ganun po yun Pero kung sasabihin nila na matatalbugan nila yung nagawang history ng Kat din, that's really impossible. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!